Ito ay sa kabila ng mga nababalitang may mga investigators na ng ICC para tingnan ang madugong gera kontra droga sa ilalim ng Duterte administration. Kahapon nga ay sinabihan pa ni Senator Bato de la Rosa ang poster boy ng war on drugs ng Duterte administration na mag-man up ang administrasyon at sabihin sa kanila ng harap-harapan kung nagbago na ang isip nito at payagan ng ICC na mag-imbestiga. Let me say this for the 100th time. I do not recognize the jurisdiction of ICC in the Philippines. I consider it as a threat to our sovereignty. Therefore, the Philippine government will not lift a finger to help any investigation that the ICC conducts. However, as ordinary people, they can come and visit the Philippines. Pero hindi kami tutulong sa kanila. In fact, binabantayan namin sila, making sure that hindi sila that they do not come into contact with any agency of government. And if they are contacting agencies of government, nasasabihin yung whatever, policeman, local government, sabihin nyo, wag nyo sasagutin. Yun ang sagot natin, that we do not recognize your jurisdiction, therefore we will not assist in any way, shape, or form any of the investigations that the ICC is doing here in the Philippines. Iniintay din natin, Pinky, ang opisyal na pahayag ng DOJ ukol dito, pero nauna na rin sinabi ni Justice Secretary Boying Remulla sa isang panayam na walang problema kung mag-imbestiga ang ICC basta't naaayon ito sa legal na proseso dito sa Pilipinas. Balik sa'yo. George, may naging reaksyon ba ang Pangulo sa yung nabanggit na hamon ni Senator Bato de la Rosa kahapon, yung prangkahin na lang sila kung talagang pumapayag ba yung Marcos administration na imbestigahan yung war on drugs? Well, Pinky, hindi na natanong ito tungkol sa reaksyon. Tungkol nga, dahil nga 3 questions lang yung in-entertain kanina, pero hindi tayo makatiyak kung sapat na bang assurance para kina Senator Bato itong naging pahayag ng Pangulo ngayong araw na hindi papayagan ng anumang ahensya ng gobyerno na mag-cooperate sa investigasyon ng ICC. Ang malinaw, papayagan ng mga taga-ICC na makapasok sa bansa gaya ng sino mang ordinaryong tao, pero babantayan sila para hindi makakontak sa anumang sangay ng pamahalaan. Balik sa'yo. Pinauubaya ni Pangulong Bongbong Marcos sa COMELEC ang pagbeberipika ng mga pirmang nakala para idaan sa People's Initiative ang charter change. Inihayag ito ng Pangulo mahigit 1 linggo matapos niyang sabihing divisive ang ganitong paraan para sa pag-amyenda ng konstitusyon. Ayon sa Pangulo, ang pagkakaalam niya ay hindi cash, kundi pangakong serbisyo ang di umano'y amyenda ng konstitusyon. Kaya raw nung una ay iminungkahi niya na itigil na muna ang pamamahagi ng ayuda para hindi raw pagdudahan ang pamahalaan. Kaya lang, kung ipatitigil daw ang mga serbisyong ito ay maapektuhan yung mga kababayan natin na talaga namang nangangailangan ng tulong. Kaya niya, pabayaan na lang daw ang COMELEC na gawin ang trabaho nila para i-validate ang mga nakakalap na pirma para sa People's Initiative. Kasi sa pagkakaalam daw niya, hindi tatanggapin ang mga pirma kung mapapatunayang may kapalit ito. Hindi natanong ang Pangulo kanina kung ano ang kanyang preferred way para amyendahan ng konstitusyon, pero ang malinaw ay sinusuportahan niya ang pag-amyenda sa economic provisions nito para raw pumasok ang mas maraming investments sa bansa. Pagkaalam ko, wala namang ganun. Ang sinasabi, hindi bayaran ng cash, kundi nangangako ng kung ano-anong benefits. Tinitignan namin. Sabi ko, tinanong ko sa lahat, sa ating legislature, totoo ba yan? Sabi niya, hindi naman nagbago yung mga release namin. Constant pa rin. So sabi ko, the other thing is para hindi tayo pagdudahan, i-stop muna natin yung mga pag-release ng mga benepisyo. Hindi naman maganda rin yun kasi may nangangailangan talaga. So we will just have to let COMELEC do their job, do their work, and to validate the signatures. And if there's a suspicion that may ganun nga, hindi talaga nila naiintindihan kung ano yung pinipirmahan nila eh. Sinasabi kasi ayuda. Natural, kapag ayuda, sinong hindi dyan? Paglilin lang nangyayari na hindi dapat na ganyan dahil nga sagrado halos ang ating saligang batas, dapat naiintindihan ng taong bayan anong dapat baguhin at bakit. Pero dinadaan talaga sa santong paspasan, panunuhol,
at paglilinlang. Mabuti sana kung ginagamit nila sa panlilinlang ay pera na galing sa bulsa mismo ni Speaker. Eh hindi naman po. Galing din yan sa kaba ng taong bayan. So bakit gagamitin ang kaba ng taong bayan para manlilang sa ating mga kababayan? Mali po yan. Bago lang natin tanggapin yung susunod na balita, Attorney, last time ng administrasyon, sa nakaraang administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ay isinusulong din ang pagbabago ng ating konstitusyon. At ano ba ang kaibahan, Attorney, kung ikukumpara mo noon at ngayon? At sinasabi ng ilan din na bakit nag-iba naman yung tono ng ilan noon ng daang administrasyon na maingay sa pagsusulong sa pagbabago ng konstitusyon? Dati-dati, sinasabi nila kung ano yung dapat baguhin sa saligang batas. Yung ang gawing federalismo ang ating sistema ng gobyerno, no? At pangalawa, dinadaan nila sa puspusang diskusyon dahil gusto nilang makumbinse ang taong bayan. Anong pagkakaiba ngayon? Ngayon di natin alam kung anong gusto nilang baguhin, except na gusto nilang tanggalin ang boses ng Senado pagdating sa pagpo-propose ng mga amendments sa saligang batas dahil ang gusto nila voting jointly na walang kalaban-laban ng mga senador, 318 versus 24. So pangalawa, dahil hindi nga natin alam kung anong nais nilang gustong baguhin, tanging kamara na lang ang magdedesisyon kung anong gusto nilang baguhin. Kaya nga sigurado tayo, bubuwagin ng Senado at gagawing Prime Minister ang Speaker. Di ba? So, yan po mga pagkakaiba. At syempre, pinaka-importante, sinabi naman ni Raul Lambino na dating convener ng pirma na yan, ay never silang nanuhol. Dinadaan nila sa diskusyon, sa eksplanasyon, sa debate, hindi sa panunuhol. At isa din, Love.